O palasimba pero chismosa. O ano, updated na ba ang lahat dyan sa bagong trending issue na naman at dilipat ng church? O, diba? So, ayan, panoorin nyo yung video. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, naman talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Ay! Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023, ano nangyari? Ayan guys, diba hindi nyo ba naisip na baka lilipat yung ka-churchmate nyo dahil unang-una sa lahat ng dahilan niya ay yung mga pag-uugali nyo. Marami akong kakilala ha, palasimba pero palamura. Kakalabas pa lang ng simbahan, nakalimutan lang yung payong, sasabihin, ay, PI, nakalimutan ko yung tayong ko sa loob ng simbahan. O, palasimba pero chismosa. Palasimba pero inggitera. Palasimba pero pakialamera. Palasimba pero mapanglait sa kapwa. Gayahin nyo ako, hindi ako palasimba pero araw-araw naman ako nakakaalala sa Lord. Araw-araw ako nagdarasal. Araw-araw ako nagpapasalamat sa mga biyaya na meron ako na araw-araw ko natatanggap. Lalong-lalo na, lagi ako nagpapasalamat kay Lord na maganda yung health namin, ng pamilya ko. Maganda yung health ko. O diba? Mas okay na yung hindi ka nagsisimba pero taimtim kang nagdarasal sa bahay nyo. Kaysa naman magsisimba ka pero mga ganyan ang ugali ng ka-churchmate mo. O di kaya naman, magsisimba ka, pero may mga issue yung pare at mga madre natin dyan. O, diba? Ano ba gugustuhin nyo? Magsimba ng magsimba, tapos palamura, chismosa, inggitera, pakialamera. O, ano pa? Ang dami-dami kong kakilala niyan. O, ano? Meron kang kakilala dyan? O, ano? Tag mo na. Diba? Magpalasimba, pero hindi naiiba to kay ano, dun sa, hindi naiiba yung mga ugali nila, dun sa isang video na nag-trending kumakailan last week lang, na si Louie J. Balok, at saka yung mga angels niya. Ang aklang mukhang naman. Guys, para silang nasa isang class lang. Trending na naman sa TikTok, ang mga ugaling basura. Nakakatuwa sila, di ba? Churchmate nila. Guys, irespeto nyo ang desisyon ng churchmate nyo kung lilipat siya o hindi ng paniniwala, ng gusto niyang sambahin. Irespeto nyo yan. Kasi siya yan eh. O baka naman wala na siyang nakikita dyan sa church nyo, sa sinasamba nyo na maganda, di ba? So, irespeto nyo. Kasi unang-una sa lahat, kayo yung isang dahilan niya kung bakit nilipat siya ng church. Hindi nyo ba naisip yun? Diba? Isa kayo sa mga dahilan kung bakit siya lilipat ng church. Ay, diba? Kung ganyan, kahit ako naman, diba? Kung ako na nagsisimba sa church nyo, tapos ganyan, kayo yung kasama ko araw-araw, kayo yung kasama ko habang nagsasamba ako, diba? Parang nadedemonyo yung utak ko. Diba? Parang nakakahiya na kayo yung kasama ko. Tapos may paganyan-ganyan pa kayo. Yan, may mga kasama mo dyan, no? Mga bata pa, diba? Mga bata pa sila, tapos tuturuan nyo ng ganyan. Anong sabi ng pagsisimba nyo? Anong sabi ng pagdarasal nyo? O, diba? Mga panlait kayo, mga mapanghusga. Kaya mas okay na talaga yung hindi ka magsisimba na ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo na nagdarasal ka, taimtim kang nagdarasal, mas okay pa yun para sa akin kaysa pala simba ka nga, tapos pagkakalabas mo lang ng simbahan ay IPI, o diba? Ang dami-dami kong kakilalang ganyan. Kaya wag tigilan nyo ako niyan sa mapasimba-simba nyong ganyan. Pero hindi ako against sa mga nagsisimba na talaga namang mga magaganda ang ugali ha. Hindi naman lahat sinasabi ko na maganda ang ugali, pero diba, hindi naman ganyan kabasura yung mga ugali ng mga palasimba nating dyan ha, yung ibang kababayan natin na palasimba. Hindi, wag ganyan. Magsimba tayo. Wag tayong ganyan. Wag natin pakialaman yung desisyon ng mga churchmate natin dyan o ng mga karelihiyo natin kung ano man yung paniniwala na gustuhin nila, diba?
may kanya-kanya tayong desisyon, so huwag niyong pangialaman. At saka, huwag niyong iaano sa social media. Oy! Desisyon niya yan, desisyon niya, irespeto niya. O kayo, hindi niyo nga kayang irespeto yung mga sarili niyo, o diba? Siyempre, iiwanan talaga kayo, mga lintik kayo. Grabe, sobrang daming na-trigger doon sa pinost kong video tungkol din kay Pastora. At meron pang nagsabi na manahimik na lang daw para daw sa sa ikakatahimik ng lahat. O sige nga, ikaw nga panoorin mo tong video na to at saka mo sabihin na manahimik na lang. Pagpangit, rape. Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. May ibang kasabihan tong kapatid kong ito. So, alam nyo na, ha? So, pili-pili tayo. Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Toxic Pastora goes viral for elitist relationship advice, unorthodox sermons. A controversial lady preacher from a burgeoning Christian sect is making waves on the internet due to her viral videos that have raised allegations of toxicity, hypocrisy, and homophobia. Video clips and footage of Reverend Jennifer B. Covarrubias's sermons conducted at Dream Life Church have rapidly disseminated across various social media platforms, notably TikTok, Facebook, and X, formerly Twitter. The term pastor is currently trending on X thanks to Covarrubias's divisive video discussing women's choices and seemingly belittling those less fortunate. In one video, she advises women not to enter relationships with men who don't meet their perceived standards, saying, Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. It remains unclear whether she delivered these remarks during a church sermon or in her personal capacity as an individual. Many netizens were taken aback by her approach, with some deeming it ungodly, elitist, and unchristian. In another widely circulated video clip, Covarrubias is seen delivering a sermon in a seemingly mocking tone, where she asserts that according to the Bible, the man in the family should be the provider, adding, God is a God of order! Ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang dapat nagpo-provide sa babae! Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Yet another video, described by netizens as guilt-tripping, portrays Covarrubias acting like a bully. She appears to be gossiping without a specific target, while young members in the background seem to agree with her snide remarks. Dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? A screenshot shared online by someone claiming to be a former Dream Life Church member named Daryl Aquino describes a traumatic experience. Ang buong experience ko dun ay sobrang traumatic. As a gay guy, like every Sunday, bukang bibig niya sa preaching niya na kasalanan ang pagiging bading with special mention ng pangalan ko. At that moment gusto ko na lang kainin ng lupa kasi isip-isip ko bakit ko to nararanaman dapat nasa safe space ako. Kasi simbahan, pinalampas ko yun. Dream Life's Facebook page with over 2,000 followers has seen thousands of reactions and comments from concerned netizens. One Facebook user commented, "All actions have consequences." Another described it as Parang Talent Center like a talent center.
The church has also garnered a 1-star rating on Google reviews, with many reviewers criticizing it as toxic. Ang galing mo. Mushroom talaga siya. Ang galing. Ito yung isa. Guys, mayaman na kami. Ibang level na ito. Oo. Para sa iyo to ha, yung nagsasabi dyan na chismosa ako, abay oo naman, chismosa naman talaga ako, hindi ko naman tinatanggi yan. So, ibig mo bang sabihin, yung media natin dyan, nag-share ng mga viral videos, nag-share ng mga dapat pag-usapan for awareness ng mga tao. Ibig mo ba sabihin, chismosa din sila? Kayo talaga? Iba ang chismosa sa ano ha, kasi ang chismosa, yung nagkakalat ng mga chismis na hindi naman totoo, na may dagdag at bawas. Itong sinasabi ko, opinion ko to, hindi to chismis ha. Iba ang opinion sa chismis. So ano, bawal na ba tayo magsalita ng mga opinions natin? Bawal na, wala na tayong freedom of speech dyan? Galit na galit, gustong manakit. Ang daming gustong manakit doon sa mga natamaan doon sa sinabi ko. O diba, bato-bato sa langit, pag tinamaan, huwag magalit, is you.